DOTC, imbis na Chief of Staff, tinanggap mo sa kanya. Parang laging parang mas inuuna mo yung iba kaysa sarili mo. Believe naman ako sa kanya bilang ating leader at siya yung leader natin, nakakaalam kung anong pangangailangan, siya nakakakita ng kabuang larawan ng pangangailangan ng ating bansa. At susunod naman po tayo, mabuting sundalo naman po tayo. At mahal ko siya bilang kaibigan, bilang colleague, at matagal naman po kaming magkakilala na. Pero bukod sa pagiging DOT Secretary, sabi ng Pangulo, marami pa siyang iutos sa'yo. Medyo naano ka ba nun na sinabi niyang... Pero wala nang bayad yun, ha? Oo, siyempre, pro bono yun. Tapos magiging, ano ka pa, yung parang sa cabinet, di ba? Kasama ka sa economic cluster, ikaw mamumuno ron. Siguro, malalaman na lang natin. Mag-unfold na lang yan. Pero sa ngayon, nakatutok ako sa pag-aaral dito sa DOTC. Hindi naman po natin talaga inaasahan ito dahil iba nga yung unang Iba yung DTI, no? Kesa sa DOTC. So, aaralin natin ito. Ang kaalaman ko lang sa DOTC, yung bilang kongresista, bilang senador, yung pagre-review ng kanilang budget, nakikita natin yung sort of general outlines. Pero aaralin natin at meron namang, ilan ba ito? 3, 4 na linggo, 1 buwan Okay. bago magbitiw. Papasalamat din ako kay Secretary Ping De Jesus. Nag-usap kami kahapon matapos na in-announce ng Pangulo. At sabi niya, lahat ng briefing, lahat ng tulong, lahat ng presentasyon ay maasahan ko mula sa kay Secretary Ping at saka sa DOTC team. Okay. Papasok ka dyan ng... Hindi siya isang maayos na departamento. Punong-puno siya ng, kumbaga, mga gusot at kontrobersya. Naisip mo ba yun na... natanggap mo yung hamon na biglang gano'n na, uy, kung hindi namang, palagay ko, para sa akin, ay malaking challenge ito. At kung maayos naman ay di ba, parang magiging mas boring. O di, marami tayong magagawa ngayon. Marami tayong maitutulong. At ang pinakamahalaga rito, Igan, ay itong departamentong ito, tinignan ko sa internet nung nag-research ako ng konti, dito dumadaloy talaga yung buhay ng ating mga kababayan. No? Tulad ng nasabi ko kahapon, trains and boats and planes. Pwede ba ituloy mo ngayon yun? Trains and boats and planes. Wala ka sa tono. Ako pa, wala. Diane Warwick yun. Na-research ko na. Mas mabuti na yun kaysa, you can reach me by railway. Iba naman yan. Pwede rin yun. Hatakot mo rin yan. So talagang sa nakikita mo, mas magiging ma-action ang buhay mo. Kung doon ka sa palasyo. Well, i-quote ko na lang ang Pangulo. Sabi niya na, Mark, kailangan kita doon sa front lines. Bagamat iba yung unang naiisip ko para sa'yo, may sunog doon sa front lines, pwede rumisponde ka muna doon. So, ako naman ay handa naman po ako. At para sa akin, exciting ito dahil lahat ng produkto, yung mga kababayan natin, yung kanilang pagbabiyahe, ay sakop nito. So, kung maitutulong natin na maging ligtas, maging abot kaya, maging maayos ang serbisyo dito sa ahensyang ito, ay malaking tulong ito sa mga kababayan natin. Okay, isa sa mga nabagit Piatco yung airport, yung AIA3, ay mahigit sa 10 taon na pala yung nakabinbin. Kung sila Pangulo, parang nagkaka-interest So, aaralin natin ito. Nung tiningnan ko ito bilang senador, ang alam ko lang ay yung tinatawag na turnkey contract, yung kontrata para itayo ito, ay $350 million. Hapon na kontratista, yung Takenaka, ang nanalo nito. Kaya nagtataka ako kung bakit ang kiniklaim ay $850 million. Hindi naman tama na magbabayad tayo ng isang salapi higit doon sa nararapat. So, pag-aralan mo agad, ha? Pinaaral sa akin. Okay, itong LTO naman to, controversial din ito. At may isang private company involved dito na hindi binabayaran. Hindi ko pa talaga alam ang detalye. Ang masasabi ko lang tungkol sa LTO ay nung nakaraan ay birthday ko. So, anibersaryo ng driver's license. Nagpa-renew ako ng driver's license. Ano na-obserbahan mo? Sandali lang. Halos 15 minutes. Tapos na. Testingin ka sa drugs, di ba? Papaiing ka. Tapos kukunan ka ng letrato. Ganun. In 15-20 minutes, maayos naman. So, titingnan lang natin. Sinasabi na dahilan ng pag-alis ni Secretary Ping itong si Virgie Torres na
malapit, no? Shooting buddy ang tawag sa kanya, Pangulo. Magiging problema mo rin ba siya? O kilala mo ba siyang personal? Hindi ko siya, na-meet ko pero hindi ko naman siya kilala gaano. Sabi naman ng Pangulo, malaya akong maaring pumili ng mga tauhan or kawani na... Pumili ka na, oo. Well, hindi naman basta-basta na ni judgment. Tingnan natin yung May trabaho nila. DOJ report kasi, kaya ganun. pakibasa na rin, Secretary. Aralin natin lahat ito. Aralin natin lahat ito. Hindi naman basta yung... MRT pa. MRT. Well, sumasakay tayo dyan, no? Oo, actually, yung spokesman nila, suki na namin eh. Bakit? Sa radyo, dahil araw-araw may report ng aberya. Binibigyan na namin ng segment. Okay, Ayun. pero personally, nung ito'y inilatag na sa harapan mo, sinasabi ng isang nakausap namin political analyst, kung ano yung political plans mo, parang hindi yata maganda na DOTC ka. Hindi naman. Ang plano ko naman ay magserbisyo sa ating mga kababayan. Magserbisyo, tulungan si Pangulong Pinoy. Ang interest ko talaga magtagumpay ang administrasyon ni Pangulong Pinoy. Dahil dyan naman ako nakataya at siya yung nakita kong leader at siya yung ikinampanya natin, siya yung sinamahan natin. Tama. Yung kanyang vision ang siyang nararapat para sa ating bansa. So, para sa akin, kung saan ako makakatulong, sabi ko nga dati, waterboy man o kung saan, okay lang sa atin. Okay, eto, anong plano sa NAIA? Nakasama sa listahan daw ng worst airport sa Asia. Well, dinadaanan natin yan. Ang masasabi ko lang ay mukhang bumilis-bilis ng konti ang mga pila dyan. So, kung anong magagawa natin para maayos ito, ay tutulungan. Aaralin natin lahat yan. Ang pinakamahalaga sa NAIA ngayon, lalo na yung sa NAIA 3, is hindi nagagamit yung facility mismo dahil Cebu Pacific lang ata yung nakalagay dyan. No? Yung NAIA 2 naman ay... Nasa Philippine Airlines. At saka yung original na NAIA 1, doon lahat yung iba pa at yun ang lumang-luma. No? So, titingnan natin kung anong magagawa. Lahat, masasabi ko lang, Igan, no, para sa ating mga tagsubaybay, lahat po ito mga komplikadong problema at hindi basta-bastang makakapagpatayo ng bagong airport, ganon. Pero maasahan po ninyo, kusang loob, all out, na tatalakayin natin lahat ito at magkakaroon ng solusyon. Iniwan din sa ni Ping yung pasahe ng MRT at LRT, pati privatization. So, kasama na ba yan sa priority rin? Dami, no? Kung alam ko lang... Bigla ka ba nag-isip? Kung alam ko lang lahat ito. Kaya pasahe, nakabang yan. Privatization. Maaasahan po ng mga kababayan natin sa lahat itong mga issue na ito na sa totoo lang ay ngayon ko palang sisimulang pag-aaral, maaasahan po pantay ang laban, patas sa lahat at ang interest ng mga gumagamit nito hindi mahuhuli pero mauuna. Okay, paulit lang yung turo sa ng iyong magulang kasi laging isasabit dyan. Paano si Vice President Jojo Marbinay sa gabinete? Magkakasama kayo, paano paghahandaan yun? Anong turo ng magulang mo? Pero naman, civilized naman tayo, di ba? Cordial naman tayo. Hindi naman tayo bastos. So, bilang coworker, bilang kabahagi ng kabinete, ay wala namang issue dyan. Okay, kahapon sa press con sinabi na yung term na demotion, parang ayoko ring gamitin yun, pero Chief of Staff tsaka DOTC Secretary, kung titimbangin mo, hindi mo siya nakita as demotion, no? Para sa akin, ang pinakamahalaga sa akin yung tiwala ng Pangulo. No? At, kahit anong trabaho. Nagpapasalamat ako sa kanya. Lubos-lubusan talaga yung sinabi niya sa kanyang press con na bilang kaibigan at bilang Pangulo, hiningi niya, inalok niya ito sa atin. At ako naman ay malugod kong tinanggap ito. Pinakamahalaga dito yung kanyang tiwala at ang kanyang suporta dahil lahat naman ng trabaho mahalaga. At kung makakatulong tayo sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa Pangulo, ay bakit naman hindi? Okay, kausapin mo, ang laki ng DOTC. Ay umaga, ano ba yung... welcome ka lahat nung tinanong namin doon, medyo nagkaroon sila ng maganda na maipagpatuloy mo yung nasimulang reforma ni Secretary Ping. Pwede mo makausap nyo yung mga taga-DOTC na ngayon papasok na rin. Well, magandang umaga sa ating mga kababayan at saka sa mga kawanin ng DOTC. Tulong-tulong po tayo. Aasahan ko po ang inyong tulong, inyong suporta. Kailanganin po natin ito. Napakaraming problema ng ahensya. At sa mga nasimulang reforma ni Secretary Ping, maasahan po na itutuloy po natin yan. Sa ating mga kababayan naman po, ang serbisyo ng DOTC, malaman po ninyo o hindi, ay nagagamit po ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Inaasahan po, nagagawin ng lahat para
ang DOTC ay hindi maging pabigat, pero maging katulong po ninyo para sa mas maayos, mas mura, mas abot kaya na pamumuhay. Sa akin, promotion nga yan. Dati, palengke ka lang ngayon. MRT Dati padjak lang, ngayon, Padjak aeroplano na. Ngayon, paliparan, daungan, dambarko, lahat, no? Congratulations at Thank you. Maraming salamat, Igan. God bless. Andito lang kami nakabantay. At maraming salamat. Alam mo yun, sa susunod ay reklamo na yun. Baka bukas panauhin ka namin dahil may issue na naman kami bukas. Kaugnay po nitong ilan pa sa ating mga issue ng DOTC. Mga igan, incoming DOTC Secretary Mar Rojas. Mga kapuso, let's start our morning chikahan with some Lady Gaga update. Pinarangalan bilang fashion icon ang pop star sa Council of Fashion Designers of America Awards sa New York. As usual, kakaiba na naman po ang forma ni Lady Gaga wearing a green wig, black dress at ultra-high platform heels. Namata din sa CFDA Awards sina Mary Kate and Ashley Olsen, Naomi Watts, Jared Butler at Jessica Alba. Umpisa pa lang yan ang ating morning chikahan, kaya stick around. At ang hilig namin mamaya, LPG tanker na bangga ng jeep matapos sumalpok sa isang puno sa Pilar, Bataan. At baboy nakakatayin sa slaughterhouse sa Lawag, Ilocos Norte. Nakawala at nagdulot ng abala sa mga motorista. Puntahan naman natin ang libreng eye clinic ng unang hirit sa Almario Elementary School sa Tondo, Maynila. Naroon ngayon si Monica. Monica.